Maligayang pagbati po sa inyo, Sir Van. Tawagin niyo na lang po akong Jam. Nais ko lang ibahagi itong ilan sa mga karanasan ko sa kababalaghan. Napawang naganap last summer, nung nagkaroon ako ng summer job sa isang coffee shop sa bayan. Ganito po kasi yan. Isa akong kolehiyala na sadyang napakarami ring mga expenses o mga bagay na kailangan bayaran sa university. Dahil dito, kung kaya naman nung huling bakasyon ay naisipan kong maghanap ng trabaho habang wala pang pasok. Sumagi sa isipan ko na parang mas mabuti pa ang ideyang yon kesa naman umuwi ako sa amin at tumambay lang buong bakasyon. Naghanap po ako nun sa online platforms ng mga trabahong maaari kong pansamantalang pasukan. At makalipas lang ang isang araw ay nakahanap nga ako. Isa po yung coffee shop sa bayan na itatago ko na lang ang pangalan. Agad po akong nag-inquire sa kanila at kinabukasan din ay nagtungo ako doon sa coffee shop para mag-asikaso ng mga dokumentong kailangang ipasa. Sa madaling sabi ay natanggap po ako, Sir Van. Agad din akong nagumpisa noon sa pagtatrabaho. Ilalarawan ko lang po sa inyo yung coffee shop. Yun po ay tama lang ang lawak at malapit din sa may kalsada. Dahilan kung bakit talagang maganda ang pwesto nun at madaling makikita ng mga customer. Pagdating naman po sa ambience ng lugar, ay kagaya din lang yun ng mga pangkaraniwang mga cafe. Aesthetic ang datingan at Instagrammable. Talagang katutuwaan ng mga pumapasok, lalo na kung mahilig kang kumuha ng mga litrato. Bagaman maganda kong titignan yung lugar, noon pong unang beses kong makapasok doon, ay may pakiramdam akong hindi maipaliwanag. May kung anong bigat po kasi doon sa paligid na hindi ko mapagtanto kung saan nagmumula. Maliwanag naman ang lahat at wala ka talagang mapupunang mali. Inakala kong pakiramdam ko lang yon at pilit na rin yung binaliwala. Pero mas lumala lang yon. Lalo na noong magumpisa na ako sa trabaho. May mga araw po kasi noon na pakiramdam ko ay parang sobrang sikip doon sa lugar. Kahit po kakaunti lang naman ang mga customer sa loob. Kung minsan din ay nag-iiba ang temperatura sa paligid. Bigla na lang iinit, tapos maya-maya ay lalamig. At ang hindi ko pa po makakalimutan ay noong mag-umpisa na itong mga nakakakilabot kong karanasan. Itong pinakauna ay nangyari mga bandang 8:30 ng gabi. Tatlo lang po kaming mga staff ang nasa coffee shop noon. Kaya hindi rin kami maganda o gaga dahil marami-rami rin ang mga customer sa loob. Yung isa kong kasamahan ng mga oras na yon ay nagdadala ng ilang mga orders. Yung isa pa ay nagluluto sa loob, habang ako naman ay nagtitimpla ng mga iced coffee. Hindi ko pa po ito makakalimutan dahil malinaw pa sa memorya ko na 3 iced coffee po ang ginagawa ko ng mga oras na yon. Abalang-abala ako sa may counter. Nang maya-maya, noong patapos ko na ang ginagawa at lalagyan na lang ng lid yung mga kape, ay napansin ko pong nawawala yung isa. Tandang-tanda ko pa nung magkakatabi lang yung 3 mga kape nung tumalikod ako para kumuha ng lid. Kaya nakakapagtakang bigla na lang nawala yung isa. Inakala ko pong nagalaw yon ng mga kasamahan ko. Pero nung pagmasdan ko ang mga yon na abala sa kanilang mga ginagawa, ay naisip kong imposible yon. Sinubukan ko pong hanapin yung isang cup ng iced coffee na nawawala. Pero talagang hindi ko po yun natagpuan. Hindi na ako maaaring maghanap pa at paghintayin ng customer. Kaya naman ay gumawa na lang ako ng panibago. Noong matapos yon ay agad ko nang sinerve sa table ng mga umorder at muling bumalik sa counter. Noon pong makabalik ako, ay ganun na lang ang gulat ko. Noong makita yung iced coffee na nawawala kanina. Nandoon din lang sa pwesto kung saan yun nawala.
Napakunot ang noo ko nun habang nagtataka at paulit-ulit na iniisip kung bakit hindi ko yun nakita kaagad. Noon pong muli kong nakasalubong yung mga kasamahan ko, ay tinanong ko sila tungkol sa bagay na yon. Pero parehas lang sila ng naging sagot. Hindi rin daw po nila alam. Marami pa akong gustong itanong noon pero sa huli ay kinumbinsi ko na lang ang sariling dala lang yun ng pagod at sobrang aligaga ng gabing yon. Baka sadyang nakalingatan ko lang. Pinalampas ko nga po ang pangyayaring yon, Sir Van. Hanggang sa isang araw ay nangyari naman ito. Sabado noon, alas 5 pa lang ng madaling araw at kabubukas pa lang ng coffee shop. Dalawa pa lang kami ron ng isa ko pang kasamahan. Habang may inaasikaso ako sa lagayan ng mga pastries, ay nagpaalam yung kasama kong sasaglit lang daw sa banyo. Hinayaan ko na lang naman siya noon at ipinagpatuloy ang ginagawa. Pero makalipas lang po ang ilang minuto, ay nagtatakbo siyang lumapit sa akin habang hindi mapalagay at tingin ang tingin sa direksyon ng pinagmulan. Bahagya pa siyang hinihingal noon at hindi ko nga alam kung dapat ba akong matawa dahil bahagya pa niyang inaayos ang zipper ng pantalon na suot. Tinanong ko siya noon kung anong nangyari at doon nga siya nagkwento. Habang nasa loob daw kasi siya ng cubicle, ay biglang bumukas yung mismong pintuan ng banyo. Bagaman hindi niya makita kung sinong pumasok, ay alam niyang hindi ako yon dahil mahihina ang mga yabag at kita rin po niya yung anino sa sahig. Napakinggan po niya yung humahagikik, kaya napagtanto niyang bata yon. Hindi siya maaaring magkamali na batang babae. Habang nakaupo, ay tinitingnan daw po nung kasamahan ko yung pares ng maliliit na mga paang naglalakad patungo sa may cubicle niya. Noon pong makatapat yun doon, ay laking gulat niya nung bigla siyang kinatok at nagtatakbo patungo sa katabi niyang cubicle. May 2 cubicle po kasi doon. Noong makalabas yung kasamahan ko sa cubicle niya, ay nagtungo siya sa katabing cubicle at halos nanigas ang katawan noong makitang bukas yun. Pero walang bata. Wala pong bata sa buong banyo. Dahil doon ay mabilis na nga siyang nagtatakbo patungo sa akin. Hindi rin po ako makapaniwala noon at agad ko ring nilinaw sa kanya na wala ngang bata sa coffee shop. Mabuti sana kung may mga customer na at may batang kasama. Pero wala pa po kaming customer na mga oras na yon. Dahil tuloy dun sa nangyari, kaya aligaga yung kasamahan ko buong araw. Hindi siya komportable sa paligid at natatakot pang ang mag-isa sa pagpunta sa banyo. Yung sunod ko pa pong kwento ay nangyari makalipas lang siguro ang 3 araw buhat nang mangyari yung huling karanasan ng kasamahan ko. Ito po ay nangyari isang gabi. Siguro ay mga bandang alas 7. Yung bilang ng mga customer namin nun sa coffee shop ay tama lang. Hindi kakaunti pero hindi rin ganun karami. Sapat na para hindi kami maaligaga at hindi magahol sa oras. May umorder po sa akin nun na magkaibigan. Ang order nila ay 2 pastries at 2 iced coffee. Pagkatapos nilang magbayad, ay dumiretso na sila sa isang table na malapit sa glass wall. Sinabi ko sa kanilang dadalhin ko na lang doon kapag natapos ng gawin. Mabilis ko naman pong inasikaso yung order nila, Sir Van. Nang matapos ihanda ang mga yon, ay inilagay ko na lang sa isang tray at maingat na naglakad palabas ng counter para iserve sa kanila yung order nila. Habang maingat po akong naglalakad, ay laking gulat ko nung may bigla na lang dumaang bata. Nagtatatakbo po yun ng sobrang bilis at hindi ko rin alam kung saan nanggaling dahil bigla na lang po yung sumulpot. Sa sobrang gulat ko noon ay halos madapa ako na siyang naging dahilan din para matapon yung mga pagkain at inumin sa sahig. Nagtinginan nun sa akin ng mga tao sa loob habang agad naman po akong nilapitan ng mga kasamahan ko para tanungin kung anong nangyari.
Ang una ko pong nasabi sa kanila noon ay, "Pasensya na, nagulat kasi ako dun sa batang tumatakbo. Bigla na lang sumulpot." Bumakas noon ang pagtataka sa itsura ng mga kasamahan ko noong banggitin ko yun. Labis ko naman pong ikinagulat nung sagutin nila ako ng, "Bata? Walang bata rito ah." Sinubukan pa naming libutin ang tingin ng kabuuan ng coffee shop. Pero tama nga sila. Wala ngang makikitang bata sa paligid. Kinilabutan na po ako noon at hindi makaimik. Kaya naman minabuti na lang ng mga kasamahan kong pagpalitin ako ng damit at pagpahingahin sandali hanggang sa tuluyan akong kumalma. Noon nga pong umuwi ako ng gabing yon, ay paulit-ulit pa rin naglalaro sa isipan ko yung bata. Nung makita ko kasi yung tumatakbo, ay para talagang totoo. Kaya naman napaisip ako kung bakit walang bata sa coffee shop. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, at dito na kami nalinawan. Ito naman ay nangyari doon sa isa ko pang kasamahan. Bukod pa po ito doon sa pinagpakitaan ng bata rin sa banyo. Bale, naganap po ito mga 9:00 na ng gabi. Wala na kaming masyadong mga customer at maya-maya ay mag-aasikaso na rin kami para magsara. Habang naglilinis kami noon ng table, ay napansin naming nakaupo lang yung isa naming kasamahan at bahagyang niyayakap ang sarili na para bang lamig na lamig. Tinanong po siya noon ng isa naming kasamahan kung ayos lang ba siya. At ang isinagot naman niya ay, "Nilakasan niyo ba kanina ang aircon? Bakit sobrang lamig?" Napatingin naman po ako nun sa aircon. Pero ganun pa rin naman yun sa normal na temperatura niya araw-araw. Kaya agad ko yung sinabi sa kanya. Tinanong ko pa siya noon kung masama ang pakiramdam. Dahil baka mamaya ay nilalagnat na pala pero hindi pa namamalayan. Bahagya pa siyang hinipo ng kasamahan ko nun sa leeg. Pero normal lang din naman po yung temperatura niya. Noong matapos kaming mag-usap, ay muli na lang kaming nagpatuloy nung isa ko pang kasamaan sa paglilinis. Siguro po ay dumaan ng halos 30 minuto nun nang magkakasama kaming dumiretso sa kusina para doon naman magpatas ng mga kasangkapang ginamit. Nakatalikod ako nun sa dalawa habang nagpupunas. Nung bigla na lang pong sumigaw yung kasamahan kong nakakita nung bata sa banyo. Sobrang lakas ng sigaw niya, kaya agad akong napalingon. Natatakot siyang lumapit nun sa akin habang nilalayuan at itinuturo yung isa pa naming kasama na halatang naguguluhan na rin sa ikinikilos ng isa. Magtatanong pa lang sana ako kung anong nangyayari. Pero bigla na lang niyang sinabi na nakita niya raw yung refleksyon nung kasamahan naming kanina pa nilalamig sa malaking ref. Malinis po kasi yon at yung kulay niya po ay sapat na para makita ang refleksyon mo. Ang sabi po nung kasamahan namin ay may bata raw pong babae na nakayakap sa may bewang ng kasama namin kanina pa nilalamig. Nakakatakot daw po ang itsura nun dahil sunog ang ilang bahagi ng katawan at nakasuot pa ng pink na bestida. Dahil po doon ay nagkagulo na kaming tatlo sa kusina at parang mga batang nagpapaunahan palabas. Takot na takot po kami noon at hindi alam ang gagawin. Kaya naman noong pare-parehas ng kumalma ay nag-usap na kaming isara na muna yung coffee shop. Buhat po nang malaman namin na may multo pala ng bata doon sa coffee shop, ay palagi na po yung nagpaparamdam sa amin sa mga oras na walang masyadong customer at maging sa mga oras na dinudumog kami ng mga customer. Nasundan pa ng nasundan yung mga karanasan namin doon. Talagang natigil din lang noong muli nang magpasukan at umalis na po ako sa trabahong yon. Noon nga pong muli akong pumasok sa university, ay may isa akong kakilala na nakapagsabi sa akin ito. Dahilan para mas kilabutan ako. Minsan ko kasing nabanggit na nagtrabaho nga ako sa coffee shop na yon. Ang isinagot ba naman sa akin ay, "Alam mo bang dating funeral homes yung coffee shop na yon?" Hindi ko po siya masagot noon dahil noon ko rin lang nalaman. May isa pa akong kakilala na nakapagbanggit din noon
Kaya tuluyan na akong nalinawan. Ngayon kapag sumasagi sa isip ko ang mga nakakatakot na naging karanasan doon, ay hindi na masyadong nakakagulat. Lalo na't alam kong talaga palang maraming mga kaluluwa ang nananatili sa lugar na yon. Hello po sa inyo, Sir Van. Kumusta po kayo? Hindi ko na lang po ilalapag ang pangalan ko. Basta ay isa ako sa mga abangers dito sa channel nyo na gusto lang din magbahagi ng mga kwentong kababalagan ngayong hapon. Lahat po ng mga ibabahagi ko ay nangyari sa isang lugar na minsan kong pinagtrabahuan nung nasa college pa lang ako. Ito pong lugar na tinutukoy ko ay talagang kilalang kilala na ng lahat at parte na rin ng pagkabata ng karamihan sa atin. Wala pong iba kundi ang Jollibee. Nagumpisa ang lahat nung nasa 2nd taon na ako sa college. Pagkatapos mag-aral ng ilang buwan sa university, ay sumapit naman po ang summer break. Kaya naman ay wala akong masyadong gagawin. Dahilan kung bakit sumagi sa isipan kong maghanap ng part-time job. Nagtanong-tanong po ako noon at naghanap hanggang sa mabanggit ng isa kong kaibigan na hiring daw po ang isang branch ng Jollibee sa bayan namin. Ibinigay lang niya sa akin ang ilang mga detalye dahil may kakilala rin siyang nagtatrabaho doon. Agad naman po akong nag-ayos ng mga kailangan at dumiretso sa bayan papuntang Jollibee nung maayos ko na ang lahat ng mga kailangang ipasa. Hindi ko na papatagalin pa. Agad din po akong natanggap. At since gahol sila sa mga tao noong mga panahong yon, ay agad din po akong nagtrabaho. Maayos naman nung una, kagaya rin lang ng inaasahan ko. Sobrang nakakapagod, lalo na pagdating sa mga shifts, especially po sa graveyard. Talagang kailangan mo rin maging jolly at full charge pagdating sa social battery dahil napakaraming mga taong pumapasok doon araw-araw. Iba't iba pang mga ugali, kaya kailangang magaling ka pagdating sa pakikisama. Maayos naman po sila pagdating sa pagpapasahod at pagtrato ng mga staffs. Dahilan din kung bakit nagtagal ako doon. Pero ang isa sa mga pinaka-memorable na karanasan ko sa lugar na yon ay yung mga kababalaghang naranasan ko. Opo, Sir Van. Tama kayo nang narinig. Marami na akong mga karanasan sa kababalaghan sa Jollibee. Mga karanasang malayo sa ekspektasyon ko sa mukhang masaya at hindi natutulog na lugar na yon. Nag-umpisa po ito isang gabi. 8:00 na noon. Na-assign ako sa party area sa 2nd floor. Katatapos lang po kasi ng isang pagdiriwang doon. Kaya naman ay kailangan na naming linisin. 2 po kaming maglilinis. Pero since may inaayos pa sa baba yung kasama ko during that time, ay sinabi ko nang uuna na ako para makapag-umpisa. Wala namang naging problema sa kanya, kaya dumiretso na po ako sa taas. Nang makarating ako doon, ay nag-umpisa na agad ako sa paglilinis. Inilagay sa isang lalagyan ang mga basura, nagwalis, inayos sa mga mesa at upuan at kung ano-ano pang mga kailangang ligpitin. Tahimik lang po ako sa ginagawa. Nang makalipas ang ilang minuto, habang dinadampot ko ang ilang mga basura sa sahig, ay nagulat ako nung may malakas na boses ng bata na sumigaw sa bandang likuran ko. Boses po yun ng batang lalaki. Hindi ako pwedeng magkamali. Base dun sa lakas ng sigaw, ay hindi ganun kalayo ang distansya niya sa akin. Agad po akong kinilabutan nun at lumingon sa pwesto kung saan ko narinig yung pagsigaw. Pero wala po akong nakitang bata ron. Tiningnan ko rin ang buong area, pero nag-iisa lang po ako. Wala na po akong panahon sa ganong mga bagay. Kaya naman kahit kinikilabutan ako, ay ipinagpatuloy ko na lang ang ginagawa. Dapat ko rin kasi yung matapos kaagad dahil may mga trabaho pa rin akong naghihintay sa baba. Muli nga po akong nagpatuloy sa paglilinis. Kaso, mga 5 minuto pa lang ang nakakalipas noon
ay bigla na lang nagpatay sindi ang mga ilaw sa buong second floor na siyang dahilan kung bakit napatigil ako sa ginagawa. Tumagal po yun ng mahigit 2 minuto bago muling bumalik sa dati. Hindi pa man tuluyang pumapasok sa utak ko yung nangyari ay may sumunod na po kaagad. Bigla na lang kasing pumutok isa-isa yung tumpok ng mga lobo na nasa may unahan ng party area, malapit dun sa upuan kung saan umupo ang birthday celebrant. Hindi na po pwedeng maging aksidente lang ang mga pangyayaring yun. Kaya naman ay dali-dali na akong nagtatakbo pababa. Nagtataasa ng mga balahibo ko noon ng makababa sa hagdan. Nung makababa nga ako ay agad akong sinalubong ng mga katrabaho ko. Naakma na rin palang paakyat nung mapansin nilang nagpatay sindi ang mga ilaw. Tinanong ng manager namin noon kung ayos lang ako. Kaya naikwento ko na po yung nangyari. Habang nagkukwento pa ako noon, ay bahagya pa kaming nakakarinig ng parang tumatakbo sa second floor. Kaya naman ay nagpapalitan na lang kami ng tingin. Dahil po dun sa nangyari, ay hindi agad ako nakabalik sa palapag na yon. Ibinigay na rin ng manager namin sa iba yung trabaho dahil talagang alam ko sa sarili kong hindi ko kakayanin bumalik muna ron sa party area. Ang isa pa po sa mga naging karanasan ko doon ay nung minsan pong may nag-book na pamilya para sa selebrasyon ng kaarawan ng bunso nilang anak na 3 taong gulang pa lang. Itago na lang natin yung batang babae na birthday celebrant sa pangalang Rhea. Naganap po yung birthday party mga 1:00 ng hapon. Kasama ako sa mga nasa taas nun at tumutulong sa pag-aasikaso. Nagkaroon pa nga kami ng performance nun para sa mga batang dumalo. Mukha naman pong nasiyahan ng lahat dahil naging maingay sa second floor at napuno ng tawanan ng mga bata at matatanda. Pero sa pag-oobserba, naagaw po ng pansin ko na parang hindi mapakali yung mismong birthday celebrant. Oo nga't ngumingiti yun at nakikisama. Pero napansin kong para pong okupado ang isip niya at parang may ibang nakakuha ng atensyon niya. Napansin ko pong tingin siya ng tingin sa isang sulok at parang may kinatatakutan siya doon dahil lunok siya ng lunok. Noon pong sinubukan kong sundan ng tingin yung bahaging tinitingnan niya. Nandun po yun sa isang bakanting mesa kung saan ay hindi pinagtutuunan ng pansin ng karamihan dahil may nakalaan namang mga mesa at upuan para sa mga bisita. Hindi ko na sana papansinin yung bata. Pero maya-maya pa ay bigla na lang po yung pumalahaw ng iyak. Tumayo sa akin na uupuan niya at nagtatakbo papunta sa mami niya. Agad po siyang kinarga ng mami niya habang inaalo. Nagiinis na po yun sa pag-iiyak pero walang nakakaalam ng mismong dahilan. Halos tumahimik po noon sa party area. Lahat ay nakikiramdam. Noon pong tumahan yun ay nilapitan na rin namin para sana pasayahin. Naabutan pa namin yung kinakausap ng mami at daddy niya. Tinatanong kung anong problema. Pero kinilabutan din po kami ng mga katrabaho ko nung mapakinggan ang rason ng bata. May batang lalaki raw po kasing nakaupo doon sa isang sulok. Itinuro pa niya ang direksyon kung saan niya yun nakita. Doon po yun sa bakanting mesa na napansin kong kanina niya pa tinitignan. Yung batang lalaki raw po ay walang mga mata at duguan din. Yung uri ng paglalarawan niya noon ay parang sa mga ordinaryong bata na wala pang masyadong alam. Ngunit alam na kung anong dapat katakutan. Dahil sa tinura ng anak, ay napatingin din sa amin ang mga magulang ng bata habang kami naman ay hindi alam ang isasagot dahil naguguluhan din sa mga nangyayari. Sa huli, Sir Van, ay pinilit na lang naming umaktong normal. Pinakalma na rin ng mga magulang ng birthday celebrant si Rhea at pinilit ibalik ang kumbagay jolly atmosphere sa lugar. Naging maayos naman po yung birthday party pero hindi pa rin namin maiwasang pag-usapan yung nangyari nung makaalis sila at naiwan kami ng mga katrabaho kong naglilinis dun sa second floor. May isa pa po akong karanasan na ganito. Yun po ay umaga.
Muling may ipinagdiriwang nakaarawan sa party area sa second floor. Nandun din ako at tumutulong sa pag-aasikaso ng mga handa, ng mga bisita, at syempre, kagaya kanina, ay muling nag-asikaso ng pangmalakasang performance. Lumipas sa mga oras noon, hanggang sa maya-maya ay nagpapalaro na yung mga magulang ng birthday celebrant. Napuno ng tawanan sa taas, habang ako naman ay bababa sana ng mga oras na yon dahil may kukuning ilang mga gamit sa baba. Nung maagaw ang atensyon ko ng isang bata na nakatayo malapit sa isang sulok kung saan ay merong bakanteng upuan. May dala pong juice at burger yung bata. Inosenteng-inosente ang itsura habang may kinakausap na hindi ko nakikita. Ang postura niya po nun ay parang may inaalok ng pagkain pero walang tumatanggap dahil wala naman talaga siyang kausap. Gusto ko man siyang pabayaan ay nanguna pa rin ang kuryosidad sa akin kung kaya naman ay nilapitan ko siya. Bahagyang lumuhod para makapantay siya at tinanong kung bakit siya nandoon at hindi nakikisali sa mga palaro. Ang naging sagot niya po nun sa akin, Sir Van, ay niyayaya niya raw na makipaglaro sa kanya yung batang lalaking nakaupo doon sa upuan. Kanina pa raw kasi yun doon buhat nang makarating sila pero hindi raw lumalapit sa iba at hindi rin kumakain. Yung reaksyon niya nun ay talagang walang kaide-ideya na multo na yung nakikita niya. Kinilabutan na po ako nun. Pero ang ginawa ko na lang ay medyo ginabayan yung bata pabalik sa mga kasamahan niya at sinabihan niyo na wag na lang pansinin yung batang lalaki. Ayaw pa sana niyang sumang-ayon sa suwestyon ko. Pero kalauna naman ay nahila na rin siya ng ibang mga kasamahan na sumali sa paglalaro. Kaya doon na natuon ang atensyon niya. Nung bumaba tuloy ako, ay yun ang gumugulo sa isipan ko. Kaya naman buong party ay tingin ako ng tingin dun sa bakanting upuan. Iniisip kong nandoon pa at nakaupo yung batang lalaki na nagpakita ron sa batang nakausap ko. Ang huli namang karanasan na ibabahagi ko sa inyo ay nangyari isang gabi during my graveyard shift. Malalim na rin ang gabi noon pero nasa second floor pa rin ako at naglilinis ng party area. Dalawa kami muling magkasama nun sa taas, kaya maayos naman sana ang lahat. Kaso nung patapos na kami, ay bigla namang sinundo ng manager namin yung kasama ko. Dahil kakausapin lang daw saglit, patungkol sa schedule niya. Dahil working student din po siya at kailangang alay ng schedule sa school sa schedule niya sa trabaho para hindi maapektuhan. So yun nga po, naiwan ako nun sa taas. Malinis naman na halos yung buong lugar at ang natitira na lang talagang kailangang gawin ay ibaba yung mga basura. Agad ko na pong dinampot ang mga yon at didiretso na sana sa may hagdan. Nang mapatigil ako nung mapatingin sa may glass wall. Nalinisan na po namin yun ng kasamahan ko kanina. Pero ganun na lang ang kilabot ko nung makitang marumi na naman ang ilang bahagi nun. At ang nakakapanindig balahibo pa, hindi po yun mga ordinaryong dumi lang. Dahil mga bakas po yun ng kamay at paa ng isang bata na tila naglaro ng ketchup dahil puro ketchup po yung mga bakas dun sa glass wall. Para po yung naglalakad pataas dahil pataas din ang direksyon. Nagtaasan na ang mga balahibo ko nun kaya agad na akong nagtatakbo pababa kung sanay nakasalubong ko pa nga sa hagdan yung kasamahan ko na muli na rin sana aakyat. Ikinuwento ko sa kanya yung nangyari, kaya agad niya akong niyaya paakyat. Nakita niya rin po yung mga bakas, pero kinumbinsi na lang niya akong lakasan ng loob. Kaya naman noon din ay nagpanggap kaming walang nangyari at nilinisan na lang po yung glass wall. Ilang buwan pa akong tumagal dun sa branch na yon ng Jollibee. At opo, sa loob ng mga buwan na yon ay hindi man lang ako tinantanan ng bata sa party area sa second floor. Nakapahinga lang ako sa kanya nung tuluyan ko ng lisanin ng trabahong yon para maibalik ang atensyon ko sa pag-aaral. Yun po ay nangyari nung natapos na ang bakasyon.
Isa na akong lisensyadong engineer. Matagal na rin po ako dito sa propesyong napili. Maayos naman ang trabaho ko sa site. Pero kung minsan at may available akong oras, ay nagtuturo din po ako sa isang universidad dito sa amin. Kadalasan ay nagiging professor ako tuwing summer, since available pa ako sa mga oras na yon. Wala naman akong problema pagdating sa pagtuturo. Pero last summer, ay nagkaroon po ako ng hindi ordinaryong karanasan sa universidad kung saan ako nagtuturo. Ang tinuturuan ko nun ay mga irregular students na ayon sa pagkakatanda ko ay mga 50 rin mahigit. Ang schedule namin ay tuwing alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Night class. Major subject po ang kapit ko. Kaya naman ay pinipilit kong tapusin kaagad ang mga trabaho sa site para makapagturo ng maayos sa mga estudyanteng kapit ko. Since summer po noon, ay kakaunti lang ang mga estudyante sa universidad. Yun lang mga kumukuha ng summer classes at mga professor na kagaya kong part-time o ginagawang summer job ang pagtuturo. Meron din namang mga full-time noon, kaso ay madalang kong maabutan dahil nga gabi na ako pumapasok. Maayos naman po ang flow ng klase nung umpisa. Pero nun pong makalipas ang ilang meetings, ay dito na nag-umpisa yung katatakutan na naranasan namin ng mga estudyante ko. Simulan natin dito. Nangyari po ito alas 6:30 ng gabi. Ang lahat ay nasa room na sa ikatlong palapag. Nasa unahan ako noon at nag-a-attendance gamit ang mga index card ng mga estudyante ko. Bale, tinatawag ko po sila isa-isa at pinipirmahan ang mga index card nila kapag present. Minamarkahan ko naman ang X kapag absent. Tumagal din po ng ilang minuto yung attendance bago ko inilapag ang mga index card sa mesa sa pag-aakalang natawag ko na ang lahat. Agad ko pong kinuha ang libro ko noon at ibubuka na sana ang bibig para umpisahan ang discussion. Nang sa kalagitnaan ng katahimikan sa buong kwarto, ay may bigla na lang nagsalita ng may medyo kalakasan. Sapat na para marinig ng buong klase. "Sir, hindi po ako natawag." Agad po ako nagtaas ng paningin noon at tinanong kung sino yung estudyanteng hindi natawag. Boses po yun ng lalaki, Sorban. Nagkatinginan po ang mga estudyante ko noon sa isa't isa. Pawang nagtatanong at naguguluhan kung sino yung umimik dahil wala rin pong umamin. Naguluhan na rin ako noon at muling inulit ang tanong. "Sinong hindi ko natawag sa attendance?" Muli pong nabalot ng katahimikan ng buong kwarto at nagkatinginan ng lahat. Nung ilang minuto na ang lumipas at walang umamin, ay doon na sumagi sa isipan kong baka hindi ordinaryong estudyante lang yung nagsalita. Baka may multo kaming kasama sa room ng gabing yun. Dahil nga kailangan ko nang mag-discuss, ay pinilit ko na lang na pagaanin ng atmosphere doon sa kwarto at inumpisahan na ang lesson namin. Bagaman doon na natuon ang atensyon ng lahat, ay alam kong halos lahat ay naguguluhan at nagtataka pa rin sa nangyari ng gabing yun. Ang isa pa sa mga hindi ko makakalimutang karanasan ko noon ay nung minsan kaming muling nagklase. Alas 7 na po ito ng gabi. Abala ako noon sa pagpapaliwanag ng topic namin para sa prelims. Nung bigla na lang nag-umpisang magbulungan ang mga estudyante ko na noon ay pirming nakaupo sa kanilang mga upuan. Kung kanina ay nakikinig sila sa akin, unti-unting bumaling ang mga ulo nila sa may hallway, sa may balkonahe na parang may tinitignan doon. Nung mapansing hindi na nakatuon ang atensyon nila sa akin, ay bahagya akong tumikhim at tinanong sila kung anong tinitignan sa labas. Nagkatinginan pa sila noon at mukhang nag-aalangan pa kung sasabihin sa akin yung mismong rason. Hanggang sa mabanggit nga po nung isa kong estudyante. May nakita raw yung isa nilang kaklase na babaeng estudyante na nakatayo at umaakyat doon sa railing sa balkonahe. Nakatayo lang daw yun doon at laking gulat nila nung bigla na lang tumalon mula sa palapag na yun. Tinanong ko pa sila noon kung sigurado sa nakita
habang nagmamadaling tumakbo palabas ng hallway at sumilip sa baba. Nag-alala po ako nun sa isiping may estudyante talagang tumalon. Sumunod din naman ang mga estudyante ko nun sa akin at sabay-sabay kaming sumilip sa baba. Pero pagsilip po namin ay walang kahit anong senyales na may tumalon doon. Wala po kaming babaeng estudyanteng naaninag. Nung muli kong tingnan ng mga estudyante ko, ay para po silang napapahiya nun at hindi rin alam ang sasabihin sa akin. Ang pumasok na lang po nun sa isipan ko ay baka may naglalaro na naman sa amin. Given na nga namin nagparamdam din last time. Ang ginawa ko noon ay pilit na lang silang pinakalma at muling pinapasok sa room. Halata sa mga itsura nila noon na hindi sila mapakali. Kaya nagdesisyon na lang akong i-dismiss ng maaga yung klase. Nauna na po silang magpaalam nun sa akin habang ako naman ay naiwan sa room at inaayos yung projector. Nun pong palabas na ako ay bigla akong nanigas sa kinatatayuan nung may matanaw na babaeng estudyante sa may railings ng balkonahe. Nakasandal lang doon at nakatulala na parang nag-iisip. Nakatalikod po yun sa akin kaya hindi ko maaninag ang mukha. Medyo natatakot man ay sinubukan ko po yung kausapin. Pero bahagya lang akong kumurap noon ay bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Tinangka ko siyang hanapin doon pero hindi ko na siya nakita pa. Kahit may kutob na akong hindi estudyante ang nakita sa taas, ay may parte pa rin sa aking nag-aalala na baka nga estudyante yon at may binabalak na kakaiba. Kaya naman nung makababa ako sa unang palapag, ay dumaan muna ako sa guard at sinabing may estudyanteng babae pa sa taas. Kung pwede ay tingnan niya dahil yun na lang ang natira doon. Sinabi ko pang nakasandal sa may railings pero hindi ko alam kung saan nagpunta dahil bigla na lang nawala. Noon pong sabihin ko yun sa guard, ay medyo napakamot lang siya sa may batok at sinabi sa akin, "Nako sir, hindi po tao yun. Talaga pong may nagpaparamdam na multo ng estudyanteng babae sa floor na yun." Doon na nga po niya na ikwento na may tumalon daw na estudyante sa floor na yon dati. Dahilan kung bakit hanggang ngayon ay pagala-gala ang kaluluwa niya sa parting yon ng gusali.